Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11. Ang inyo pong likod na magbibigay po sa inyo ng mensahe mula po kay God, sa Ascended Masters, sa mga Divines, lahat po ng Divines, sa lahat po ng Ascended Masters, Holy Spirits, at sa mga Universe, Spirit Guides, Ancestors, Angels, syempre sa mga Archangels din, and syempre sa mga init, sa mga Elementals, sa ating mga friends. And let us pray, na sabay-sabay para po sa kaligtasan ng paramihan ng lahat dahil po sa Bagyo Pepito na mananalasa dito sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, sa ating lugar, sa ating bansa. Naway malusaw po ang bagyong yan dahil hindi rin naman nakakatuwa ang kanyang dala. Okay, so keep on praying po, na maging safe po ang lahat and be prepared. Again, sa mga nasa matataas pong lugar, maigi pong lumigas na po kayo. Magharap na po kayo ng safe na lugar and make sure po na may mga pagkain, especially po mga pagkain. Syempre po, ang ano po dyan, alam niyo parang ang hirap isipin na halimbawa po mga ganyan po tayo sa kunais yung mga babies na ganyan, tipong hindi makatakbo, like mga PWDs, mga seniors, yung mga nasa hospitals po, no? So yun lang po, sige na po, padaanin natin, pero wag naman pong yung tipong talaga pong mananakit siya or mamiminsala po ng bongga sa lugar na dadaanan ito, kasi hindi naman po talaga natin mapipigilan yan. It's a natural disaster, natural calamity. So ipag-pray po natin yung mga dadaanan po ng bagyo na maging safe po, no? Maging safe pa rin po. So importante po yung masagip po yung mga kanilang mga buhay, kasi po yung mga ari-arian naman po kaya din po palitan. Hindi nga na po ganun sa katulad ng dati dahil back to scratch po talaga, but importante po is yung buhay. Okay, so nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy po na nagsusubscribe, nakasubscribe, no? Yung mga subscribers ko po, maraming salamat po sa patuloy po na pakikinig at panonood. And sa mga new subscribers po, maraming salamat po. At sa mga new members po nitong ating Angel Whisper 11 na nag-join po last night, especially po special mention to Exodus. God bless you, and alam ko po na pagbibigyan kayo ng Panginoon sa lahat po ng mga kahilingan ninyo. Alam ko po yan. Ang pinaramdam na po sa akin kanina yan. Okay, and ano pa ba? And yun po, panalangin ko po na lahat po ng nakainom ng water, no? Yun lang po ang advice ko sa inyo. Hindi po talaga po pwede yung hahaluan niyo po siya ng tubig na, ng yelo, or ilalagay niyo po sa ref. Kung gusto niyo po ng kagalingan, tiis po tayo doon sa yung tamang temp lang po ng tubig. Okay, hindi po mainit, hindi po malamig. Basta yung natural lang na temp ng tubig. Okay, so para po mai-cleanse or mailuwa or pagpawisan kayo, maiihin nyo, maipupo nyo yan, maidighay nyo po yan. Yun po importante. Para naman po sa kagalingan nyo, especially po sa mga may sakit po sa spiritual. Okay, so yan pong mga yan, no, na ginawa natin last night is para po yan na pwede nyo pong ihilamos, pwede nyo po kumuha yung isang basong tubig na galing po sa dasal po, then ilagay nyo po siya sa water, sa timba. Yan, pwede nyo pong gawin yung mga ganyan pamamaraan para po ma-cleanse kayo. Masakit ang ulo, masakit ang balikat, masakit ang katawan, mga ganyan. Okay, so ano pa ba? Actually today is Saturday, pero I'm so happy kasi po binago ko po ang setup, mga altar ko dito sa loob, binago ko po, nilinis ko po itong setup. So sa gabutan area, nilinis ko rin po, kaya po I'm so happy, and mas masaya po ang reading ngayon. Why? Kasi po ang vision ko po is about the crucifix, no? So nagpakita po sa akin ang crucifix kahapon, which is ganito po siya. Ito po kasi yung mini altar ko. So ganito po yung nagpakita sa akin sa vision ko.
No? It's a cross, pero it's ilaw. Alam mo yung nag-aano siya, na dito po kasi yung rosary ko, dito makikita, pero ganito po siya, oh, yung umiilaw. Ito naman po yung sa harapan ko. Yung umiilaw siya. Pero ang ilaw niya po is hindi lang po mismo si Jesus Christ, no, kundi yung buo. Yung pagka, di ba, pagka pinatay po si ilaw, iilaw po yan. Ganun po ang ilaw niya. Maliwanag na maliwanag. Yan po yung nagpakita sa akin. So, nagtatry ako mag-channeling. Nagtatry po ako mag-channeling kagabi. Baka meron pa pong ibang message, no. Pero yun po yun lang po yung paulit-ulit na ipinapakita po sa akin. Siguro mga 4 times din po na pinakita sa akin yung image na crucifix na talaga po nagliliwanag. So, kaya po ko kumuha ngayon ng card, no, na ano to? Si Jesus Christ po to Nasaan ba yung box nito? Basta ano to, tungkol kay Jesus Christ, no? Kasi yun po pinakita sa akin kagabi. So, kukuha tayo mismo directly na message dito kay Jesus Christ. Okay? So, Jesus Christ is be with us. Maybe with us today. Okay, Doc? So, again, sa mga makaka-resonate po at hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share. And again, lagi ko po sinasabi sa inyo to na i-click po ang notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Updated, meaning pagka ako po is nag-upload, no, every time po na nag-upload ako or nagla-live ng healing or anything, basta live, is magpa-pop up po yan sa notification ninyo. As in, magpapakita po. Angel Whisper is keme. Ganun. Okay? So, ganun lang po. Okay, so, ano pa ba? Again, ito po is gabay. Itong reading po na ito is magiging gabay na po to. Since twice a day naman po ako nagbibigay ng reading sa inyo. So, kung alin pa naman doon, no? Kung sa morning or sa afternoon or evening po kayo pwede maka-resonate. Pero hindi naman po talaga lahat is makaka-resonate kayo. May part lang po. Okay? May part na isang deck sa inyo, isang deck sa isa, isang deck sa iba. May mga ganun po. Pero may makapagkakataon po na halos lahat po ng reading for some of my subscribers is talaga po kanila po ang reading. May mga ganun po nag-claim. Okay? Asan na ba yung ito? Okay, at sa mga gusto rin po mag-avail ng mga oils, miracle oils, yung papagaan ng buhay, medallions, mga mutya, and what else pa ba? Mutya, medallions, mutya, mga bracelets, ganyan, and crystals as well, no? May mga crystals din po ako. Like this, the amethyst, itong angelite, alam niyo, ang gaan-gaan ito sa katawan, para kayong laging may guide, yung guidance, yung angel guidance andito po. Itong ano na to. And itong isa is a combination of obsidian and tourmaline. So there's a healing and protection na dito sa this crystal bracelet. Ito po kasi is bigay po sa akin to ng aking Bebe Labs, ng aking isang estudyante. Bigay po sa akin to. So, tatanong ko po siya kung pwede ko siya maging supplier. Yan. So, okay. So, siguro pwede na tayo mag-start, no? Dapat nga po gusto ko mag-live ngayon, kaso maaga pa po. Marami po pong maingay. Baka tayo po ay mabulabog. Kaya I decided na recorded na lang po. Okay? So, let us pray. Panginoong Diyos sa langit, mahal na Hesus Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po rin yung napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, ang mga cards na ito para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking tagapanood, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan po ng mga kasagutan, sa kanila po mga katanungan. Ako po ay nananalangin at humihingi po ng gabay ngayong oras na ito sa inyo, mahal na Hesus Kristo, dahil sa pagpapakita po ninyo sa akin kagabi about po sa crucifix, naway ibigay niyo po sa akin ng tamang mensahe nang sa ganun po ay detalyado ko po itong mahimay-himay ko po sa pamamagitan po ng mga cards na to ang nais niyo pong iparating sa karamihan o sa sanlibutan. Naway kami po inyong iligtas sa kapahamakan, disgrasya sa kuna at ano po klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kaligtasan din po ang mga tatamaan po ng bagyong Pepito. Naway lahat po kami dito is bigyan nyo po ng kapanatagan at kaligtasan po.
At bigyan din po ng ng kagalingan po lahat po ng mga karamdaman. Samahan niyo po kami ng oras na ito. Amen. Okay, so let's start. It's my innards. Okay, so, ay, ito pala muna. Okay, so ano ba yung, actually, ang ano ko, no, yung isa is high priestess, ay pang high priestess yung card na gagamitin ko. Kasi nga, ang pinairal po natin dito is more on vision. So, crown chakra po, no, ang umiikot. So, yung psychic abilities po, gumagana dito. So, that's why kumuha po ako ng isang oracle card about the high priestess and also the angel numbers. So, syempre, guided po tayo ng angels. Angel number meaning, angel number cards, yan po, meron ako ngayon. So, yan po yung kukuhaan na natin ng message. So, I think this is ano lang, maybe a quick reading. Kukuha lang po tayo ng very specific message po kay Jesus Christ para po sa inyo, para po sa atin lahat. Okay. Okay, so we have your faith had saved you. Go in peace. So, it says na, kumbaga doon sa sinasabi sa crucifix, no? Hindi ko na po sa gitna. Ayun. So, sinasabi lang po dyan, ano, kumbaga, your faith had saved you, go with peace. So, importante po kasi yun, no, na lagi po tayong, yung faith po talaga natin sa kanila, sa Ascended Masters, kay God, especially kay Jesus Christ, no, is andito po talaga. Kasi if lagi po tayong ganun, na meron po tayong pananampalataya sa Kanya, hindi lang po peace, no, ang makukuha natin eh. Parang sinasabi nga sa after the mass, diba, humayo kayo pagpakarami or humayo kayo at ng kapayapaan, or meron nga po tayong peace be with you, ganyan, sa simbahan, diba. So, andito po yung, make sure din po na pagka nagaganon po kayo sa simbahan, mga greetings sa ganyan, na peace be with you, peace be with you, peace be with you, is dito po galing. Hindi po yung after mag peace be with you, kitang-kita na po yung, nagtago na po yung itim yung mata, ay yung batan yung itim, ay may puro puti na, yung ganon, kaiira. No? So, ito po is, kumbaga, ang kailangan lang po natin is, parang isang inosenteng bata, no? Parang ganyan pa. Ay, parang inosenteng bata na, kumbaga, andito yung walang kamuwang-muwang sa mundo. No, na, kumbaga, lagi siyang, parang lagi lang siya kampante, masaya, walang problema, walang stress, yung ganyan. So, ganito yung gusto sa atin ni God, na parang ang gusto niya is yung may kapayapaan tayo, peace of mind actually. No, so pero sa pamamagitan nga niya na nagkakaroon tayo ng talagang faith sa Kanya, paniniwala sa Kanya, pananampalataya sa Kanya, kaya po makakamit natin itong peace of mind na gusto natin sa buhay. Yun lang naman po. Okay? And we also have this one, no? Heal the sick that are therein, and say unto them, the kingdom of God is come high unto you. And yes, miraculously is andito ka to heal the sick. Yan yung sinasabi sa inyo ni Jesus Christ. No? Just like Jesus Christ na talagang nakakapagpagaling siya ng kahit na anong karamdaman. Lahat ng bilagro ginawa niya nandito siya sa lupa. Ketong, nagamot niya, bulag, nakakita, pilay, nakapaglakad, sinapian, lusaw, yung sitamin, no? So lahat ng milagro na napakita niya sa karamihan, no, sa tao, no? And also you says, kumbaga, Jesus Christ says na you can do miracles. There's a lot of miracles na kaya mong gawin. Hindi man ngayon, pero darating ang panahon. Kaya po nagpakita si
crucifix na talaga nagliliwanag kagabi. No? So, ito yung parang nagbibigay sa'yo ng yung divine light ngayon, or parang binasbasan ka ni Jesus Christ na binibigyan kita ng ganitong kakayanan para maisagawa mo yung mission mo nang wala kang kaba, wala kang nervyos, or andito ako na nagbibigay liwanag sa'yo, wala kang dapat ikatakot. Yun yung gustong ipahatid sa inyo ni Jesus Christ. Okay, so let's see kung ano pa. Okay, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Yes! Alam po to, kumbaga, this is, by ano to actually, ano yan, by verse yan no? By verse yan. So, this is Mark 11:24. No? Yan, by Mark. So, andito yung sinasabi nga na, kumbaga, kung ikaw ay nagpe-pray, no, o kung ano man yung mga gusto mo, na minamanifest mo, na pinagdarasal mo, kailangan mo paniwalaan na marireceive mo yan. Kasi kanina mo ba hinihiling yan kay God, di ba? Hindi man ito parang dali-dali ang nakukuha mo, pero makakamit mo. No? So, isa rin yon sa nakikita na parang yung liwanag na nakita ko doon sa vision ko is a sign of hope na huwag kang nawala ng pag-asa kasi nandito lang ako palagi sa iyo. Yun yung sinasabi niya, or naisip parating sa inyo ni Jesus Christ na yung pagkalabas ng crucifix na yun sa vision ko na nagliliwanag, and there's the message, no, na kung ano man yung mga desire mo sa buhay na gustong gusto mo, and pinagpipray mo talaga to ng solemn, no, paniwalaan mo, or parang i-claim mo na no, na mangyayari at mangyayari, or ibibigay din sa iyo to ni Jesus Christ or ni God. Kailangan mo lang talaga maniwala. And kumbaga, andito yung sa pamamagitan nga ng liwanag na yon, no, na nakagaling sa cross, is it's a hope. No, there's a big hope, there's a big chance na makukuha mo talaga yan. Diba? Okay, so ask natin si Jesus Christ kung meron pa po siyang message, no? Jesus Christ, meron pa po kayong bang message? Meron pa. Okay, so let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Let it be afraid. Oo, totoo yan. Yun naman lagi ko sinasabi sa inyo pa ulit-ulit Diba? Na pagkaalam niyo po nasa inyo po sila, yung mga guides niyo, especially si God, no? Lalo na po si God, no? Kung talaga po siya po is alam niyo nasa sa inyo, nandito sa puso ninyo, nasa isip, puso, kaluluwa ninyo, wala po kayo dapat ikatakot. Sila po ang matakot sa inyo. Ganun lang po yun. Wala kayong dapat na ikatakot. No, wala talaga, friends. Okay, so your Heavenly Father knows that you have need all these things. So, yun din po ang sinasabi ko sa inyo sa ibang mga readings na hindi niyo po kailangang mag-request anything from God. No. Kasi alam niya po yan. Kumbaga, similya pa lang, itlog pa lang kayo sa sinapupunan po ng nanay ninyo. Alam na po niya kung ano yung magiging destiny mo, and alam niya na po kung ano yung mga needs mo pag lumabas ka. And especially today, na talaga pong, for some of you, nagkakaroon ng mga struggles, challenges, mga ganyan. So, alam niya po yan. Alam niya po kung paano kanya aalalayan. Alam niya po kung paano kanya bibigyan, magpo-provide ng mga needs mo. Alam niya po yan. Kaya po, huwag po kayong matakot. Okay? Huwag kayong matakot. Hayaan nyo sila ang matakot. Okay? Don't you worry. Yan ang sinasabi ni God. Diba? Pinapamper ka ni Jesus Christ. Don't worry. Okay, my child. I'm here. Always. Beside you. Sarap. Sarap mo. Jesus Christ, meron pa po kayo message. Kaya hindi po isa pa. Ayun. May binigay na. Wait lang. Taob ko lang yung mga tumihaya. Mas gusto ko po kasi bumababa. Kesa po yung tumitihaya. I mean, tumitihaya pero di naman po nababa. You are the light of the world. Wow! I love it! Gusto ko yun. You are
are the light of the world. So, sinasabi nila Jesus Christ dito, yung light na nakita ko doon sa crucifix is same as you. Pareho kayo. Parang, yun nga, kasi parang binigyan ka ng light dito ni God, or, di lang sa light eh. Maybe meron kang hiningi dito, ni-request, na one of your desires na magagamit mo sa panggagamot. And now, binigay na tayo sa iyo ni Jesus Christ. Amen. You are the light of the world. Ang laking ano nito ha. Ang laking task mo dito ha. You are the light of the world. Just like Jesus Christ, no? Kasi si Jesus Christ talaga is naging light of the world, di ba? Ayan. Di ba, nung pinanganak siya ni Mother Mary, and talagang lumabas dito yung ano eh. I mean, alam ng lahat, no, kung nasaan lugar tong batang sanggol na to na ipinanganak ni Mother Mary. So, parang alam niyo yun, ang daming haka-haka, daming sabi-sabi na ikaw, ina siya, is ganito, ganyan, bibigay ng milagro, magbabago ng ano ng mundo, mga ganun. So, ikaw din, ganun. Isinilang ka dahil meron ka talagang mission dito. So, you are the chosen one talaga. Okay? Ikaw talaga is a chosen one here. Legit. Ikaw. Dahil sa crucifix na pinakita sa akin. Pilig ko dabong naman ako. Okay, so kukuha pa tayo ng tatlo pang cards na. If you have faith as a grain of mustard seed, you should say unto this mountain, remove hence your yonder place, and it shall remove. So, kailangan nyo lang naman talaga is to, alam nyo yun, parang i-surrender or i-let go. Let go nyo na po yung mga past. Yun lang naman ang sinasabi dito. Actually, sa mga readings naman natin talagang ganun halos ang sinasabi no, na yung mga past experiences natin or mga pains, sorrows, mga ganyan is kailangan po natin i-let go na yun. Kasi nakaraan na naman po yun eh. No? So, hindi na po natin pwedeng balik-balikan. Yung bangungot na po aabutin natin pag ganun. Okay, so, and we have this, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. And you are the peacemaker also. No? So, andito ka para bigyan din ng kaliwanagan, no? And bigyan ng matinong pag-iisip, parang ganun, na hindi magalit, or tipong para malagi mapakumbaba ang loob ng mga taong nakakaharap mo. Yun yung isa sa nais iparating ng crucifix na ipakita sa akin. Na parang pagka nakita na yung ilaw mo, nakita ka na kalmado na ang tao. Or maybe mga mababangis na hayop, mababangis na tao, mga pasaway na tao, makita ka lang parang nag-iiba na yung, parang alam mo nalulusaw na yung demons sa katawan nila. Ganun. Okay, last card for Jesus Christ. Be of good comfort. Your faith has made you whole. Ang sweet ni Jesus Christ to. Ang sweet niya, John. Kasi ganun ka talaga eh. Kumbaga, nagbibigay ka talaga ng comfort sa karamihan. Inspirasyon sa karamihan. That's why, andito yung, parang sa pamamagitan nun, alam mo parang, iba yung nararamdaman mo na gaan pagka nakakatulong ka sa tao, mapapisikal, spiritual, mental, emotional, financial, pagka ganyan na. Alam mo yung parang kang binuhusan na naman ng panibagong kakayanan ni God, or para kang hinawakan sa ulo na iba yung pakiramdam eh. Na kahit sabihin mo may problema ka, pero pagka nakatulong ka sa mga ganitong tao, is nandito yung nawawala po yung stress or nawawala yung mga problema for the meantime. No? Ganun. Kasi na-experience ko po yun. Yung tipong pagka nasa loob ka ng bahay, para problemado ka. Pero pagka nasa labas ka na at nakapagpagaling ka ng isang tao, isang pasyente, wala na. Parang okay na ulit. Parang kasama sa paglusaw yung inis, galit, mga ganun. Okay, so dito tayo sa High Priestess. Wala po tayong tatlong card dito. Sabi ko short lang eh, short reading, pero parang ang dami. Ayaw ah. Okay, Jesus Christ, tingin po akong
3 cards, please. 3 cards. 1. Wings of light. Wow, ikaw na. Puro ka light. Becoming something new. Wow, siguro makakapakpak ka na. Diba? Wings of light. You are the wings of light. And you'll becoming something new. So, talagang yun lang nga sinasabi ko. Naku, baga, meron ka ditong meron kang minanifest or a desire na talagang ikinulit mo to sa Panginoon And now, dahil nga po doon sa nagpakita sa akin yung crucifix, ibinigay na po sa inyo yun. Yung divine light, malamang nasa inyo na po ngayon. Kasi, you are the light of the world. No? Yes, I saw a wings here. Pero it's invisible. Ang bilis. Ang bilis ang transformation mo dito. Na parang alam mo yon dahil sa bilis, no? Or parang kang, ano ba sino bang yun? Parang kang bagyo, no? Na parang nahahawi mo, o parang kang buhawi na nahahawi mo yung mga hindi dapat na nasa iyo, na hindi mo deserve, no? Like especially mga entities na hindi nakakatulong sa iyo or parang nakakabigat lang sa iyo. Kayang-kaya pag dumaan ka, naglalakad ka lang pero sa kanila para kang ipo-ipo na nahahawi mo sila, ganun. Pero ang lakad mo is ganyan lang. Pero ang dating sa kanila pag nag-step ka ng isa, step ko rin isa, ganun. Para kang may hawak na host ng bombero. Nawawasiwas mo sila. Ganun. Lupit mo doon. Healing the heart. Yes, you can also heal the heart. Courage. Yes. Actually, talagang, I know your priority. Siyempre, number 1 is your family. So, that's why talagang tuwan-tuwa si Jesus Christ sa'yo kasi yung fulfillment, no, na para mabuo yung pamilya mo is nandiyan dyan. And also, andito yung, ang hilig mo kasi is yung inilalapit mo sa Panginoon is yung mahil yung mga heart na bigo o yung mga nasaktan, maybe mga naghiwalay, mga ganyan. So, yan yung madalas mo siguro inilalapit din sa Panginoon. And sa mga hindi pa po nakakaranas, maganda po yun na tinutulungan po natin yung mga tao na ganyan, especially po kami mga pamilya, may mga anak na involved, no? Kasal, ganyan, and nagkahiwalay at gusto na magpatuloy na para magkabalikan, magkaayos. Maganda po yung maging part po tayo ng success nila na maging buo po ulit sila. Okay? So, sa pamamagitan po niyan is yun, isa po yung sa kinatutuwa ni Jesus Christ. Kaya po, nagpakita sa akin na yung po umiilaw po talaga yung crucifix. Okay? May pagka-fierce ka tapang meron ka, but andito yung soft heart or pagiging marupok ng very light is meron ka din. Kayang-kaya mong balancein. Yun lang naman. No? May times na matapang ka, pero ginagamit mo yan sa tamang, nilulugar mo. No? Yung pagiging marupok mo, kumbaga dati gamit mo yan, ngayon syempre, nilulugar mo na rin. Hindi na katulad ng dating, alam mo yung syunga-syunga ka, yung sunod dito, sunod doon, oo dito, oo doon, baw dito, baw doon, ngayon din na. Okay? Kasi ang dami nang gagayad sa'yo. Okay, so hindi tayo ng, syempre, message from Archangel Michael sa aking Virgin Angel. We have 2424, good times, bad times. Ganun. Okay, so we have the leisure, rest, holiday, pleasure, love, affection, kindness, happiness. So here's the message. So you are worthy of affection, leisure, and pleasure. If you tell your family and friends how you feel, you'll find that you're all on the same page and can work together effectively. Parang ngayon kasi time mo na, parang alam mo yun, kung halimbawa ang isa ang may gusto ng isang anak mo, isa sa pamilya nyo, gusto para mag-mall. Wala na kumukontra doon, lahat go. No? Ganun. So,
kung good times at good times din lang ang pag-uusapan or parang ano ba tawag doon? Relaxing, no? Or relaxation. Yan din ang gusto sa'yo ni Jesus Christ, no? Yan yung isa sa mga gusto niya. And Archangel Michael also wants that for you. No? So, what else? Many people are rooting for you. If you spread love, it will find its way back to you multiplied. Sino ba naman ayaw mag-spread ng love? Siyempre, maganda po yung love, di ba? I mean, ipakita mo yung kabutihan, hindi lang pagmamahal, kabutihan, kababaang loob. Okay lang po na magparaya, no? Yun nga po, kung may times talaga na talaga ito kayo sa point na nagpaparaya kayo, nililet go, let God nyo po yan, kailangan nyo pong panindigan. Pero hindi naman po masama din na ipaglaban. Basta, yung pakikipaglaban nyo po dito, or yung pinaglalaban nyo po dito, or the way kung paano nyo po ipaglaban yung mga ganyang tao, or any situation, is kasama nyo po syempre si Jesus Christ. Hindi po kayo po pwede lumaban na kayo lang mag-isa. Wala pong mangyayari. Kailangan po meron kayong dasbas from God, from Jesus Christ, from your guides, from your ancestors. Patulong po kayo. Hindi po masama humingi ng tulong. Mas magiging magaan po yung mission ninyo pagka sila po ang kasama nyo sa laban or sa kahit na anong sitwasyon. Mas magaan po ang trabaho. Mas madali. Ako po, isang tawag ko lang din po sa kanya, lalo na po pagka nanggagamot ako. Ang dami niya pong ways ngayon na kung paano po ako manggamot is napapadali. Hindi po katulad dati, inaabot ako ng almost 20 minutes bago ako matapos isang pasyente. Ngayon po, ang dami pong milagrong ibinibigay sa akin yan on how to heal my patients. Iba po sila Iba po sila kumilos. Kaya nga po, kung kayo po ay napapagaling ko, yun lang naman po request ko sa inyo napapagaling ko po kayo, especially po sa mga online, no, pagka nag-live po ako. Kaya pang request ko lagi sa inyo, magkaroon po kayo, or lagi po kayo magkaroon na ganito lang pong kaliit na kandila, para po, magpasalamat po kayo kay God, no, kay Jesus Christ, no, dahil po sa kagalingan. Especially po ngayon, na meron po tayong ganitong vision, no, na talagang, alam nyo na po kung ano po yung mission niyo. I mean, alam nyo na po ngayon kung ano po yung life purpose niyo. Ito na po yun. Ito na po yung sinasabi ni God, ni Jesus Christ, na kung bakit siya nagpakita sa akin, na i-address ko po sa inyo, na hindi po lahat is makaka-resonate dito, no? Mangilan-ngilan lang po. And maybe yung talagang lagi pong nakakapanood. I mean, nakaantabay po lagi dito. Kayo po yung well-blessed, or para po sa inyo itong message na to. Hindi lang po para sa akin, para sa inyo rin po. Ngayon po, kumbaga this is timeless naman, so kung sino man po yung mga susunod pa na makakapasok po dito sa ating channel, so sila po is isa rin po sa mga may ganitong mission sa buhay, na sa more on emotional, no, kasi para nga pong nangyayari ngayon, ang dami po nakakawatak-watak na pamilya. Okay? Okay, so what else? Alam niyo kung talagang ako makikipagkwentuhan sa inyo dito sa isang card. Abutin ako 30 minutes, isang card. Alam niyo po yung telenovela. Ganon. Okay, so take action. So there's hope always. No? Meron po talaga. No? Pag may pag-asa po talaga is there's a new beginning. Diba? So, fresh start. And yun na nga sinasabi dito. Sinabi ko na rin po kanina na malalaman na po yung purpose. Yun na po yun. Yung nagpakita po sa akin si crucifix, si Jesus Christ, na sobrang liwanag. Yun na po. Alam nyo na po. Dahil nandito na yung message kanina. No? So, sinabi ko na sa inyo yan. And for some of you, talagang andito na yun, nasa spiritual awakening na kayo. Ito yung 10-11. Ano? Kung kanina is 24-24, kung nakakita po kayo nito, kadalasan 24-24, pero badalang po to. Pwede po yan sa mga anong tawag doon, plate number, ganyan. We have the 10-11. So, ito possible po to. Lumalabas po yan, 10-11. So, take action. Ano? So, this is a call to action to move forward. No, kailangan nyo po talagang parang, huwag nyo na po intindihan yung nakaraan. Kung meron man po kahapon na dapa ka, kung kalimutan mo na yun, tumayo ka, tapos laban uli. No?
The sooner you are get going, the sooner you will accomplish that you set out to do. Ganun po talaga. Kasi kung halimbawang nadapa ka kahapon, tapos hindi ka na tumayo, tingin mo may mangyayari sa'yo ngayon. Yung sa kinabukasan. So, kailangan syempre, kung ano man yung, kung halimbawa kahapon, may ginagawa ka pinto, napukpok ang kamay mo, na disgrasya. So, syempre, di mo nagagawin yung kinabukasan. Pero hanggat kaya, go. Ako kasi ganun eh. Alam niyo yung ganito ko natatapos yung ginagawa ko, di ako titigil kahit na nagkabutas-butas yung kamay ko, kahit na masakit. Kahit po katulad po niya, nagre-ritual po ako, diba, every Friday. Wala po akong pakailan kahit makita niyo po ang kamay ko na madumi. Kasi yun na po yung daily kong ginagawa. I mean, yun na po yung ginagawa ko eh. So, ang akin naman po, hindi nyo kailangan tingnan ng kamay ko, kundi yung mensahe. Kaya wala po akong keme, kung makita nyo man po na ang kuko ko o ang kamay ko is puro uling. Kasi kailangan ko po send a message sa inyo. So, andun naman po yung mensahe. Huwag na lang po kayo tumingin sa kamay ko. Ganun po ako. So, ganun din po kayo dapat. Okay? So, those with patience and those with patience will eventually, syempre, reap the rewards of their perseverance. Kailangan talaga yun. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, di ba? Kung halimbawa ganon, kahit na madumi kamay ko, sige pa rin po ang reading ko. Kahit po masakit na lamunan ko, sige pa rin po ang reading ko. Kahit po mainit, taglaktak ang pawis, sige pa rin ang reading. Yung perseverance is nando doon. Then, syempre po, may ano po yan eh, may kaakibat po na ganti pala kay ganyan. Kasi andito po yung kahit na medyo uncomfortable kayo sa ginagawa ninyo, still, nandiyan yung nagagawa nyo po yung mission nyo. Na nakakapag-enlighten po kayo ng tao, nagbibigay kayo ng inspirasyon sa tao, no? Nagbibigay kayo ng kaliwanagan sa isip nila. So, in return, meron pong balik yan. Kailangan din na po syempre sa puso. And huwag naman po kayo mag-expect. Every time na nakakagawa kayo ng mabuti, isipin nyo, ay may kapalit to. Ay may ganito to. Hindi po. Pagka tumulong kayo, kailangan dito galing. Hindi po dahil tumulong kayo kasi gusto nyo lang ipagyabang. O mayroon lang kayo gustong ipagyabang. Hindi po. Kailangan yung will nandun. Okay, so we have 14-14 also. Light up. So, light up, 14-14 ano. Haba din ang may reading ko. Hindi na ako umabot sa ano. Okay, so mood swings. Yes, so lahat naman po tayo meron yan. No? Lahat po tayo may topak, may toyo, may saltek, may ganyan, no? Lahat po tayo, wala pong exemption dyan. Huwag kang ano, charot. Okay, so respect, no? Family, constructive outlook, quality. Okay, so yan yung ibig sabihin ng 14-14 na angel number. Okay, so focus on your needs, desires, and hobbies. Everything is more accessible with a light attitude, no? So, ganun talaga. Kumbaga, madali kang makakapasok sa mga gusto mo sa buhay. Kung halimbawang andito yung maganda yung pag-uugali mo. Pero kung sige ang marites mo, sige ang init ang ulo mo, sige ang bintang mo, sige ang nakaw mo, sige ang ganto mo, yung mga negative na ginagawa ng mga tao. Yung mga makasalanan talaga. Yung minamarites mo yung kabila, yung mga ganyan. Para pa mangyayari sa inyo. Yung mga desires, needs, hobbies na gusto mo, lagapak po lahat yan. No? So, kailangan ano ka, and yes, light up is here. So, tugma na naman po siya dun sa vision na binigay sa akin. Kasi talagang nababalutan ka ngayon ng liwanag. Nababakuran ka ngayon ng liwanag na nanggaling kay Yesu Cristo. Okay? Ayan na po yun, yung 14-14. So, there's a light up. Hindi lang ikaw, even your family. Respect na gusto mo, makukuha mo. Okay? So, you will be blessed with new opportunities, a new friend, and an addition to your family. Good vibes speed up the process. Ooh! Sarap! Diba? So, yun. Pagka talagang andun yung positive attitude lagi, or positive energy na meron po kayo lagi. So, andito syempre yun talagang, there's a lots of blessings, lots of opportunities. Mas madalas nga yung mga unexpected pa na darating sa inyo as unexpected income, or a new friend, maybe, no? Siguro marami pa kayong mamimit, no? So, parang nilet go nyo na yung mga toxic ones. So, andito yung welcome nyo ngayon yung mga bago na magbibigay din sa inyo ng mga, siguro mga, mag-share din sila ng mga good ideas, ganyan. So, tapos na kayo sa mga toxic na tao.
So, there's always a good vibes ngayon sa buhay mo. Yan yung sinasabi nung vision po na nakuha ko ng crucifix sa inyo. Ang ganda, no? Ang ganda. Alam niyo yung mga ganon, minsan iniisip ko kahit nag-vision ako. Siyempre po, ano yun eh, nasa isip po ako. Hindi naman po panaginip kasi yun eh. Minsan ko po pwede lang, parang gusto ko siya screenshot. Or parang gusto ko siyang picturean. Kaso hindi eh. Nasa third eye po yun eh. So, yan po yung reading ninyo and hopefully, panigurado po ako naging masaya po ko ngayon kasi this is a message po talaga direct from Jesus Christ na meron po kayo ngayon. Na meron po tayo ngayon. That's my vision na kailangan ko pong i-share sa inyo kasi for some of you, for sure, makaka-resonate po. Na ganito na po ang galawan ninyo sa mundo. Okay? So, sa mga naka-resonate po at di po nakaka-subscribe, again, paki-click po ang subscribe button and paki-like and share and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto pong magpa-reading one-on-one, about yan, sa tulad po nito, no, para po malaman ninyo yung purpose po ninyo talaga, kung ano po ba talaga ang dapat na ginagawa nyo ngayong panahon na to. Yan, pwede nyo po for clarification or for confirmation, so andyan po sa description box ang aking contact details and also yung sa mga gusto po mag-avail ng mga oils, medallions, yan, andyan din po. Okay, sa mga gusto po magpa-rituals, no, again, hindi po ako nagawa ng gayuma, baklas po ang ginagawa ko sa kulam, gayuma, mga ganyan, nagbabaklas po ako, hindi po ako gumagawa ng ganyan. Okay, so ganun din po sa mga gusto magpa-heal, magpagamot, no? And lagi lang po kayong antabay lang. I mean, yun po, kahit hindi naman po kayo mag-abang, basta po nakaklik po kayo sa notification bell, yung bell, no? So, ano po yan, lalabas po dyan na nagla-live po ako, para lang po sa healing. Okay? So, close your eyes na po para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and